Breaking news, ang unang isinagawang pag-atake ng US military sa isang sasakyang pandagat na nagmula sa Venezuela. Ayon kay Trump, karga nito ay ang mga pinagbabawal na gamot. Winasak ito ng Amerika. 11 ang nasawi. Pero sa pagkakataong ito, meron na namang isang Venezuelan boat. Karga na naman ito ay ang mga ipinagbabawal na gamot ay winasak ng puwersa ng Amerika. Tumambad ang 3 tao nasawi. Mismong si President Donald Trump ang nagsabi nito at mismong si President Donald Trump ang nag-utos na atakihin ito. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 17, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Marahil ay isa ka sa mga nakasubaybay sa kaguluhan na nangyari sa pagitan ng United States of America at ng Venezuela. Noong nakaraang linggo ay kalat sa internet ang balita na merong isang sasakyang pandagat na nagmula sa Venezuela. At ayon mismo kay President Donald Trump, papasok ito ng Amerika at karga nito ang maraming mga ipinagbabawal na gamot. Hindi pinapayagan ni President Donald Trump na ito ay makapasok sa United States of America. Kaya naman, agad na nag-utos si President Donald Trump na atakihin ito gamit ang missile. Sa pool, ang naturang sasakyang pangdagat. Wasak, sunog, at 11 ang kumpirmadong nasawi. Galit na galit ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Ayon kay Maduro ay may karapatan sila na mag-respond sa ginawang pag-atake ng Amerika sapagkat ang ginawang pag-atake ng Amerika ay isa raw itong paglabag sa international law at sa kanilang territorial integrity. Kaya naman, agad na nag-utos si Nicolas Maduro na magpalipad ng 2 fighter jets at pinalibutan ito ang US Navy na ipinakalat sa Caribbean waters. Galit na galit naman si President Donald Trump at nag-utos na paliparin ang 10 stealth fighter jet at ipinuwesto ito sa Puerto Rico. Humingi ng tulong si Nicolas Maduro sa China sabagat ang China ay alyadong bansa ng Venezuela. Hindi na isinapubliko kung ano ang sinabi ni President Xi Jinping. Makalipas ang ilang araw, ito na naman, meron na namang sasakyang pandagat na nagmula pa rin sa Venezuela ang naglayag sa Caribbean waters. Tinarget na naman ito ng missile ng US military. Ayon mismo kay President Donald Trump, karga ng naturang sasakyang pangdagat ang mga ipinagbabawal na gamot. Wasak ito, sunog na sunog at kumpirmado. 3 ang nagsawi. Naglabas pa ng video ang US military forces kung paano nila tinira ang nasabing sasakyang pandagat. Ang video na inyong nakikita ay ang aktwal na pag-atake ng Amerika sa nasabing boat na nagmula sa Venezuela. Hindi maiiwasan na merong mga nagkri-criticize o pumupuna sa ginagawang desisyon ni President Donald Trump dahil sa pag-atake sa naturang sasakyang pandagat na nagmula sa Venezuela. Ayon sa mga kritiko, bawal daw ang ginagawa ni President Donald Trump, lalong-lalo na meron tayong freedom of navigation. At ang naturang pag-atake ay isinagawa sa Caribbean waters. Ito mga kaibigan ay isa kasing international waters. Ibig sabihin ay kahit na sinong bansa pwedeng dumaan dito. Iginigiit ni President Donald Trump na tama na kapag international waters ay merong karapatan ang kahit na sino. Pero meron silang tinatawag na narcotic campaign at hindi nila papayagan na ang illegal drugs ay makapasok sa iba't ibang bahagi ng Amerika at ng ibang panig ng mundo. At dagdag pa ni President Donald Trump, positibo sila na ang nilalaman ng naturang sasakyang pandagat na nagmula sa Venezuela, karga nito mga
pinagbabawal na gamot. Kaya hindi na nagdalawang isip si President Donald Trump na wasakin na ang naturang sasakyang pangdagat. Hindi na hinintay na makadaong pa ito sa lupain. Parte raw ito ng kanilang operation kontra ipinagbabawal na gamot. Ayon kay President Donald Trump, siya mismo ang nag-utos sa isang strike na tinatawag na kinetic strike against positively identified. Ayon kay President Donald Trump ay hindi raw haka-haka ang kanilang pag-atake, kundi positibo at identified nila ang nilalaman ng naturang sasakyang pandagat. Nakakalason din daw ito para sa American people. Ang pag-ataking ito ay naitala bilang pangalawang pag-atake na ng US military sa mga sasakyang pangdagat na nagmumula mismo sa Venezuela. Isa namang reporter ng CNN ang nagtanong sa Secretary of State na si Marco Rubio kung gaano raw ba sila kasigurado sa kanilang target. Ang sagot ni Rubio ay ganito: "We knew exactly who they were, exactly what they were doing, what they represented, and why they were going where they were going." Pinapalabas ng United States of America sa pamamagitan ni Marco Rubio na ang naturang sasakyang pangdagat alam nila kung saan patungo. Alam nila kung ano ang gagawin. Patungo kasi ang naturang sasakyan mismo sa Amerika. At alam din daw ni Rubio na sisirain lamang ang maraming mga kabataan sa Amerika dahil sa biyaheng ito. Kaya hindi na sila nagdalawang isip, agad na itong inaksyonan. At matapos lamang ang ilang sandali sa pag-atake ng Amerika sa naturang sasakyang pangdagat, tumambad ang 3 katao ang nasawi at ang palutang-lutang na malaking bag at punong-puno ito ng fentanyl at ng mga cocaine. Dagdag pa ni Rubio, "If you are transporting drugs that can kill Americans, we are hunting you." Marami naman sa mga kritiko ni President Donald Trump na ang ginawang pag-atake ng Amerika ay isang war crime. Pero sinagot ng Vice President ng Amerika ang mga kritiko ni President Donald Trump. Ayon kay J.D. Vance na ang ginawang pag-atake ng Amerika ay isang noble operation of the military. Sa ngayon ay wala pang bagong pahayag ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. At kung anuman ang kanyang reaksyon tungkol sa ginawang pag-atake ng Amerika, yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung sakaling gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka lang sa channel na ito ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At mga kaibigan, nararapat lang ba ang ginawang pag-atake ng Amerika o ito ay isang kalabisan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.